Si Nabucodonosor na hari sa lahat na bayan, bansa at wika, na nagsisitahan sa buong lupa, kapayapaay managana sa inyo. Inaakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kay dakila ang kanyang mga tanda at pagka makapangyarihan ng kanyang mga kababalaghan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang kanyang kapangyarihan ay sa salit-saling lahi. Akong si Nabucodonosor ay nagpapahinga sa aking bahay at gumiginhawa sa aking palasyo. Ako'y nakakita ng isang pangitain na tumakot sa akin, at ang pag-iisip ko sa aking higaan at ang mga pangitain na sumaaking ulo ay bumagabag sa akin. Kaya't nagpasya ako na iharap sa akin ang lahat na pantas sa Babilonia upang kanilang maipaaninaw sa akin ang kahulugan ng panaginip. Nang magkagayoy, nagsidating ang mga mahiko, ang mga engkantador, ang mga kaldeyo, at ang mga manghuhula, at isinaysay ko ang panaginip sa harapan nila, ngunit hindi nila maipaaninaw sa akin ang kahulugan niyaon. Ngunit sa kahuli-hulihay dumating sa harap ko si Daniel, na ang pangalay Beltsasar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, at siyang kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos, at aking isinaysay ang panaginip sa harap niya, na aking sinasabi, O Beltsasar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko na ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo, at walang lihim na bumabagabag sa iyo, isaysay mo sa akin ang mga pangitain ng aking panaginip na aking nakita, at ang kahulugan niyaon. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan. Ako'y tumitingin, at narito, ang isang punong kahoy sa gitna ng lupa, at ang taas niya ay di kawasa. Ang punong kahoy ay lumaki at tumibay, at ang taas niya ay umaabot hanggang sa langit, at ang tanaw niyaon hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya ay magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lilim sa ilalim niyaon, at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitahan sa mga sanga niyaon, at ang lahat na laman ay nangabubusog doon. May nakita ako sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan, at narito, isang bantay at isang banal ay bumaba mula sa langit. Siya'y sumigaw ng malakas at nagsabi ng ganito, Ibuwal ang kahoy at putulin ang mga sanga niyan, lagasin ang mga dahon niyan at isang bulat ang mga bunga niyan, paalisin ang mga hayop sa ilalim niyan at ang mga ibon sa mga sanga niyan. Gayon may inyong iwan ang tuod ng kanyang mga ugat sa lupa, na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit, at makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa. Bayaang ang kanyang puso na pusong tao ay mapalitan, at ang puso ng hayop ay mabigay sa kanya, at mangyaring makapito sa kanya. Ang hatol ay sa pamamagitan ng pasya ng mga bantay, at ang utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal, upang makilala ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin, at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. Akong si Nabucodonosor na hari ay nakakita ng panaginip na ito, at ikaw, O Beltsasar, ipahayag ang kahulugan, sapagkat lahat na pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpaaninaw sa akin ng kahulugan, ngunit maipaaaninaw mo, sapagkat ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo. Nang magagayoy si Daniel na ang pangalay Beltsasar, natigilang sandali, at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip. Ang hari ay sumagot at nagsabi, Beltsasar, huwag kang bagabagin ng panaginip o ng kahulugan.
Si Belsasar ay sumagot at nagsabi, Panginoon ko, ang panaginip ay mangyari nawa sa napupuot sa iyo, at ang kahulugan niya ay mangyari nawa sa iyong mga kaaway. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumutubo, at tumitibay, na ang taas ay umaabot sa langit, at ang tanaw niya ay sa buong lupa, na ang mga dahoy magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat, na ang lilim ay tinatahanan ng mga hayop sa parang, at ang kanyang mga sangay dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid. Ay ikaw, O Hari, na lumaki at nagiging malakas, sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umaabot hanggang sa langit, at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumababa mula sa langit, at nagsasabi, Ibuwal ninyo ang punong kahoy, at inyong lipulin, gayon may itira ninyo ang tuod ng mga ugat niyaon sa lupa, na magkatali ng bakal at tanso, sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit, at makasalos siya ng mga hayop sa parang, hanggang sa mangyari sa kanya na makapito. Ito ang kahulugan, O Hari, at siyang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na Hari, na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang, at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. At yamang kanilang iniyutos na iwan ang tuod ng mga ugat ng kahoy, ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo, pagkatapos na iyong maalaman na ang mga langit ay nagpupuno. Kaya't, O Hari, tanggapin mo ang aking payo, at lansagin mo ng katuwiran ang iyong mga kasalanan, at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Lahat ng ito'y sumapit sa Haring Nabucodonosor. Sa katapusan ng 12 buwan, ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo, na pinakatahan ng hari, sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan, at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan? Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyong sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Nang oras ding yaon, ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor, at siya'y pinalayas sa mga tao, at kumain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. At ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit.
at sa mga mananahan sa lupa, at walang makahahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan, at hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayoy akong si Nabucodonosor ay pumupuri, at nagbubunyi, at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan, at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa.